Hi guys, welcome back to my channel. Sa ngayon ay magkakaroon tayo ng konting tutorial tungkol sa paano gumamit ng mga tester. Meron akong multi-tester na digital at saka meron din yung analog. So guys, papakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Malaman nyo rin kung gaano kahalaga ang meron mga ganitong klaseng tester. So guys, hindi na natin patanggalin to. Tara na. Ngayon may papakita muna ako sa inyo guys. So guys, itong ating digital multi-tester. At gagamitin natin siya sa pag-check ng mga piyesa na naririto sa lamesa. Titingnan natin kung paano siya ginagamit. Kapag magte-testing po tayo ng mga ilaw, halimbawa ganito, mga LED light, ang gagamitin natin ditong range ng ating tester ay yung diode, kasi ito tawag dito LED emitting diode na ito. So unahin muna natin sa diode. So yan guys, nasa diode na siya. Gamitan ating, siya nga pala itong LED lights ay mayroong polarity. Kung titignan nyo, yung isang paa mas mahaba, ito, yan ang positive. Itong isang paa maiksi, negative. So pag tinesting natin siyang ganito, positive, lagyan natin sa positive. Yan, meron siyang reading, tsaka umilaw yung bulb. Tingnan niya, iilaw natin yung bulb. Ayun, umilaw. So ibig sabihin ito good. Yung isa naman, ganun din, yung mahaba na paa, positive, yung maiksi, negative. So diode pa rin range natin. Yun, umilaw rin ang bumbilya, ibig sabihin ito good. Sunod natin, next nating testingin ay itong resistor. Ito yung mga nakikita natin sa loob ng mga TV, radyo. So kung ang resistor naman ang testing natin, gagamitin natin ay resistance. So ilagay natin to sa resistance mode. Ayan, resistance mode. So pag tinesting natin siya, yun, nagkaroon siya ng reading na 0.982. Kung titignan natin ng color code nitong resistor, ito, brown, black, red, tapos meron siyang pang-apat na band, gold. So ibig sabihin itong pang-apat na band, ito yung ang kanyang tolerance. So maaaring 5% sa gold, ibig sabihin plus or minus 5% sa value nito, pasok pa, pwede pang gamitin. Klase ng resistor, lagyan natin ulit sa resistance. Ito naman ay isang klaseng resistor. So testingin din natin siya. May value siya na 10K. So 10K, tingnan natin kung ilan ang makukuha natin reading. Lapit natin. So nakuha natin reading is eksakto 10 kilo ohms. So meaning good ito. Ngayon meron naman tayo ritong fuse. So continuity lang ito.
Yan, continuity, para malaman natin kung buo ang fuse. So lagyan natin ang isang probe sa isang end, ang isa naman sa isang end. Tumunog siya, ibig sabihin connected pa, buo pa tong wire niya nasa loob. So pwede pa siyang gamitin, good ang fuse. Sunod nating testingin ay itong switch sa mga radyo to, kaya sa mga project na pang electronics. So testing natin, continuity rin siya, bale lagyan natin itong isang probe natin sa terminal, at ang isa naman ay dito rin sa isang terminal. So wala siya kasi naka-off pa. Ngayon i-on natin. So yun, tumunog, buo pa siya. So ibig sabihin pwedeng gamitin. Next nating testingin ay itong maliit parang switch yata to, parang selector switch. So parang ito yung common, continuity pa rin, common. Ito common, tapos ito yung mga iba-ibang mga terminal niya. Habang iniikot mo tong switch, doon siya haharap. Ito yung arrow. So itong arrow, it means dito siya nakatutok ngayon. So kailangan ito tsaka itong common ay mayroong connection kung buo siya. Testingin natin para malaman natin kung buo siya. Lagay natin itong isang probe natin dito at dito sa nakatutok ang arrow. Okay. Hirap ng isang kamay lang. Ayun, buo siya. Dito wala kasi hindi pa nakatutok sa kanya itong selector. Ngayon lagyan natin sa dito. Sa kanina wala ito. Tingnan natin kung meron siya ngayon. Ito, tsaka ayun, may connection na. Ito yung kaninang nauna, dahil nilipat natin, sana wala ito. O yun, wala nga, dito na siya. Sunod nga natin sa kabila. So meaning buo itong switch na to, selector switch. Next nating testingin ay itong parang mga transformer na maliliit. Kadalasan makita to sa loob ng mga power supply, mga radyo, kasi ano lang ito parang dalawa ang nito output saka input. So kung ito yung input, ito yung output, kailan ito tutunog tong dalawa pag sa continuity. Dapat may continuity to, kasi kumbaga sa kunya yan yung isang side ng transformer, ito naman yung sa kabila. Ito yung input output. So testingin natin. So yun, buo pa rin, buo sa kabila, buo rin. So puro good. Sunod nating testingin ay itong thermal fuse. Ito yung ginagamit sa mga electric fan pag nire-repair electric fan, para to sa pag nag-init yung electric fan, para hindi masira, bibigay itong fuse. So testingin natin, continuity pa rin ito. Tingnan natin siya kung tutunog. So buo pa rin siya, buo itong fuse na to, thermal fuse. Ngayon sunod natin testingin itong capacitor. Kasi dalawang klase yung capacitor natin, isa yung polarized
Ibig sabihin polarized yung meron siyang negative. Yan, tulad yan, negative yan. Yung side na yan na may guwit na puti, negative. Tsaka ito, positive. Ang mga non-polarized naman na capacitor, ay ito, non-polarized to. Pwedeng testing yung baliktaran to. Ito, capacitor ng electric fan. Tapos, wala ako masyadong sample ng capacitor. So, ito, capacitor din ito. Ayan. Testing natin. So, testing natin muna ito. Siya nga pala guys, kung ang capacitor nyo ay galing lang sa yung kabubunot niya lang sa isang board na pinag-repairan nyo, o kaya testingin nyo siya, pagtanggal nyo ron, kailangan i-short nyo muna itong terminal niya, kasi itong capacitor parang battery ito. Pag may voltahe, nagcha-charge ito ng voltahe at saka iniipon niya yan dyan, i-discharge na lang yan once na ginamit na siya ulit. So delikadong basa-basa siyang hawakan pag hindi pa siya na-discharge. So dahil matagal na tong kinalas ko, na-discharge ko na to, kahit hawakan mo na siya dyan. Ang pag-discharge nito, kurad nito mga ganitong klase, matataas ang voltahe. Yan mga yan 200 volts. Kailan i-discharge nito sa pamagitan ng kung meron kayo yung resistor na malalaki, parang kasing ganito, pwede nyo siya dyang kasi tulad nito, nasa 10k to 10 watts. So pwede nyo siyang short yan pagdikit yung ganyan. Pwede rin yung pinaka plug ng ng mga soldering iron, di ba yung plug may dalawang terminal na gano'n, parang ganito yung pinaka plug niya, pwede siyang i-discharge pamagitan ganyan pagdikit. So ngayon, kung maliliit lang na mga capacitor, halimbawa mga gaya nito, ganito, mabababa ang voltahe, pwede nyo i-short nyo lang ng ganito, o kaya i-short nyo ng screwdriver kung meron kayong ganyan, short nyo lang siyang ganyan. Tsaka yung ganito rin yung maliliit. Ang delikado lang naman itong mga malalaki. Ito pwede na rin to sa screwdriver lang, short nyo lang ng ganyan, ligitin. Okay, so i-check natin siya. Pag capacitor naman ang i-check, unahin muna natin itong meron siyang polarity. So ito negative. So ito yung negative, probe natin yung itim. Negative din ang ilalagay nyo, positive. Pero yung tester nyo, ilalagay nyo sa capacitance. Yan. Capacitance. Indicate nyo yung negative at positive. Tingnan natin kung anong reading lalabas doon. Yan. So, negative. Probe to negative. Yun. 311.9.5 o 312. Tingnan natin kung ilan ang actual value na rito. So, ang value na rito is 330 microfarad. So, ang lumabas lang sa kanya ay 313, 312, umakyat pa. Bago-bago pa. So, kailangan lalapit siya doon sa 330. Ayan. Kung tulad ng ganyan, medyo mababa na sa 330, medyo ibig sabihin, weak na rin to. Pwede na rin siyang palitan. Pero magagamit pa naman siya, pero medyo hindi na rin masyado magtatagal. Next capacitor is
23.5, 23.5. Ang actual is 22 microfarad ito. So okay na rin, medyo malapit-lapit, pwede pa to. Ngayon naman, dito naman tayo sa electric fan capacitor. So ito yung sinasabi na hindi na siya polarized, wala siyang positive, negative, kahit baliktaran, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. So sukatan natin siya guys. 1.49 microfarad or 1.5 pag ni-round off. Dito naman nakalagay, ayun, eksakto, 1.5 microfarad. So it means very good to. So sunod naman natin testingin ay tapos na tayo sa mga hindi na natin ano yun to kasi parehas lang naman to. Dito tayo sa diode. Pag diode guys, lagay din natin yung tester natin sa diode node. Ito yung symbol ng diode. So, may polarity rin ito. Pag sa gagamitin mo ay digital, may polarity siya. Mamaya papakita natin sa analog. Pwede siyang testingin ng pabaliktad, pero yung reading ng power voltage pag sinunod mo yung yung sa digital, albaw ito yung may guhit ng ganito sa diode, yung parang may puti yan, bali yan ang niya, negative nya. Ito yung positive, yung walang guhit. So pag nilagay natin dyan yung positive dito sa harap ng may itim, wala siyang reading kasi parang na-block siya. Pag binaliktad naman natin ang negative, lagyan natin dito sa may guhit na puti. Ayun, may reading siya, 0.294. Ayan. Ayan. Yan tinatawag na forward voltage niya o bias forward. Meron pa tayo isa ditong diode din na maliit. Ito. May ganon din. Itong may guhit na puti na to, yan din yung negative niya. So kung ilalagay natin yung positive dyan, ayan, wala ring reading. Pero pag binaliktad natin, negative to negative, ayan o, karoon siya ng reading. So guys, okay na dyan o. Ito naman, parang relay to, relay. So sa relay kasi, ito lang naman ang may connection dyan kasi ito parang yan, nandyan yung 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 switch yung gano'n. Kung always open siya, nakaganyan siya. Pag pinasukan na siya ng voltahe, didikit siyang gano'n, maging close, tsaka pa lang siya magkakaroon ng palo. Pero ngayon din natin matesting kasi wala tayong voltage na ipinasok. So ito lang testing natin kung good. Continuity lang din naman ito. So ayun meron siyang resistance. Okay. Dito wala, hindi natin masukat yan. Kasi naka-open yan Magko-close lang yan pag meron ko. So okay na to. Ngayon, subukan naman natin itong isang klase ng capacitor na
wala rin polarity to. So pwede na itong testingin natin. Ay, ilagay pala natin sa capacitance. Yan. Para magkaroon siya ng reading. So yung reading niya is 1.44 nanofarad. Kasi itong mga ganito, maliliit na to, picofarad ang kwan ito reading eh. So sa nanofarad, yun ang conversion niya. Maliit kasi masyado to, baka hindi natin mabasa. 1.44 kanina, no? 140 something dito eh. So malapit-lapit na siya. 144. Siya nga pala guys, sa mga ganitong klaseng kwan, minsan may mga reading yan nalagay. Halimbawa 222. Ang bali, ang talagang value niya lang, kunin mo yung dalawang nauna, 222, kunin mo yung dalawa, so 22, tapos dagdagan mo lang ng dalawang 0. Tapos picofarad yun. Ngayon, pag sa nanofarad, lalabas sa dyan, pag kinonvert niya, siguro mga ano yan, 2, 2, 0, atras mo ng 3 beses, 2.2 nanofarad lalabas. Okay. So dito naman guys, ito ano lang dito, continuity. Para malaman kung buo yung ano, yung connection niya. So lagyan natin dito. Yan, kung may fuse tayo, tutunog yan. Wala akong malaki fuse. Kasi dapat eksakto yung fuse dito, yung size, ito maiksi. Hindi aabot to sa terminal na to. Kasi dapat ito aabot dito sa terminal na to, para kasi ito yung nakadikit sa body niya to eh. Ito naman doon sa pinakapuwet. Yan o. Pag ito umabot dito yung fuse, halimbawa nakaganyan. Yan, just connected siya rito, tutunog. Ngayon hindi siya katunog dahil maiksi. Pero yun ang kuan nito, ang pagte-testing nito para masabing okay siya. Pag nilagay natin dito yung probe natin, dapat tutunog siya pag may fuse. So ngayon din natin mapatunog wala tayong fuse. Ito naman, ano to? MOSFET yata to, MOSFET. So etong tatlong pin ano. So bali 1, 2, 3. Itong nasa 1, laging ano to, gate. Itong gitna drain, ito source. So GDS. Itong nasa gitna, konektado rin siya rito. So kung ito drain, ito pwede ka rin gumamit dito. Pwede mo rin siyang gamitin bilang gate, drain, source. Ito, gate, drain, source. Dito sa gate dapat walang reading, hindi papalo yung kan natin. Sa source, yan, medyo meron. Tapos i-open ko, kailangan magkakaroon na reading. Yun, open na siya. So good to. Itong isa, wala. I-open natin. Yun, karon. So yung style ng pag-check ng ibang klase pag-check, may ganitong style sila. Ito, lagay mo dito sa drain, tapos ito, yan, may reading siya. Tingnan nyo guys. Yan. Dito, ilalagay nila itong isang probe sa drain, tapos
ilagay sa source. So yun, may reading siya. Ngayon, may reading siya. Ngayon, pag binaliktad, dapat wala siyang reading. O, pag may reading siyang ganyan, ibig sabihin shorted ito. Ayan, shorted guys. Drain natin. Hawakan lang itong tatlong terminal para ma-off-spec siya. So ulitin natin guys. Kahit unahin natin yung positive para malaman natin kung positive. Lagay ko rito. Yan guys. Shorted. Ang laki ng reading. Tapos pag binaligtad, may reading pa rin. Ayan. So shorted siya guys. Dapat wala siyang reading. So ngayon guys, gagamitin naman natin ang ating